for today's video, honest thoughts ko about these products. This is the second time na gumamit ako ng rejuvenating kit. Reason kung bakit hindi ako madalas gumagamit ng Rejuve is because ayoko din numipis yung aking balat. Yung first time ko siyang ginamit is year 2023 pa. Yes. February pa ng 2023. So, gano'n na siya katagal. And ngayon ko lang siya ulit nasundan. Kasi nung last year, 2024, I'm pregnant. So, hindi ako gumamit ng any skincare. My baby is 3 months now. And bakit ngayon lang ako nag-skincare? It's because nag-research muna ako kung pwede ba nang bumalik sa skincare since I'm breastfeeding mom. And yes, super lala nung breakout ko, like as in malala yung mga pigmentations, yung pimple marks, and super dry na ng balat ko kasi yung skin ko is dry to normal. Bago talaga yung naging dry siya. Bumalik ako dito kay Sugar Dolls, which is ito talaga yung unang nagtiwala ako na rejuvenating kit. Hindi naman ito yung unang rejuve na nag-try ko, but ito yung nag-work sa akin. At ito lang yung ginawan ko ng video. Ano nga ba yung mga na-experience ko dito sa Sugar Dolls? Kung bakit siya effective? Guys, for only 165 pesos ko siya nabili. And nagsisale pa sila madalas sa TikTok. And take note, 1 million sold na sila. 1 million, 1.2 na nga ata ngayon. And imagine, di ba, na ganun yung nagtatrust dito sa product na to, which is super effective naman kasi talaga, and proven and tested ko siya. So, as you can see on my face right now, ika 14 days ko ngayon, and this is the dates. Ayan, ipopost ko yung mga mula nung mga ginamit ko siya from day 1 to ngayon, and uubusin ko lang to guys, kasi actually minsan hindi ko inuubos. It depends. Hindi ko siya inuubos because minsan yung may effect na kasi to sa akin na ika 7 days pa lang. Kahit 7 days pa lang guys, nagkakaroon na ng result, which is nagiging okay na ako doon. To be honest with you guys, hindi siya ganon ka smooth gamitin. Like ano ba? Hindi siya ganun kagaan gamitin kasi may sakit factor siya. So, yun yung tinatawag na tiis ganda. Naramdaman ko yung hapdi factor niya nung mga ika 3 days na. So, dito sa areas na to. And, excuse my under eyes kasi kinamot ko siya. At as you can see, ngayon is medyo nagbabalat pa yung ilalim ng baba ko at namumula-mula pa yung aking ano kasi gumagamit nga ako from day to night. Ang mahapdi dito, hindi ko alam kung ano. Kasi, yung sabon is very effective siya, yung Kojic. I like it. I like the Kojic. Nararamdaman ko na super effective siya kasi humahapdi nga siya sa mukha. I don't know kung normal siya, but it's effective siya. Effective siya sa akin. So, ayun. Then, after nun, pinapahinga ko muna yung mukha ko di ba, naghilamos na ako. So, pinapahinga ko muna siya for an hour kasi nga may hapdi effect nga siya. Yung sa sabon, may hapdi effect na siya. So, papahinga ko muna before ako mag-apply ng toner and then nung sunscreen or nung night cream. Ganon. So, hindi ko inaano. Parang, feeling ko kasi baka mabumbog or baka maano yung aking skin. And, ayun. Especially face kasi to. So, ayokong abusuhin yung balat ko. Kasi pag nakakaramdam na ako ng sakit, medyo tinitigilan ko or naglalaylo ako sa kanya. But, yes, masakit siyang gamitin. I mean, okay naman siya. Pero, I don't know kung normal lang ba yun or kung effect ba talaga ng rejuvenating yan. Since ito nga yung na-try ko na rejuve na umeffect talaga sa face ko. In just, tignan nyo, in just 14 days, may kita nyo naman na medyo nag-glow. Hindi siya oily, guys. As in, ang kintab na mukha ko. Walang oily yung face ko. As you can see. And, ayan. Yung 160 na yun includes na dito yung toner. Which is, ginagamit ko siya from day and night. Meron sila mga per piece, which is good sa mga gusto, pero but me, I'm okay na with itong box. Tapusin ko na lang to.
Then, ito yung ginagamit ko in the morning. Hindi ko kinakalimutan na maghilamos ng Kojic talaga. Ayan. Uubusin ko na lang to guys. Then, I will stop na. Tapos, gagamit na lang tayo ng mga moisturizer. Kasi hindi naman ako mas-skincare din. And, ayoko masyadong harsh sa balat ko. Kasi baka numipis yung aking skin barrier. Then, ito yung toner. Meron akong before guys, I don't know, mag-comment nga kayo sa Rejuve expert chan. Kasi ito, nabili ko to last year. Last year nga. 2023 nga, ito yung ano ko. But, ang expiration kasi na nakalagay dito is 2027 pa. So, pero, ano na kasi siya eh. Ayan na. Ano ba? Ayan na. Medyo brownish na yung color niya. Medyo brownish. I don't know kung pwede ko pa siyang gamitin. And please guys, let me know if pwede pa siyang gamitin. Hindi ko siya tinapon. Pero yung cream and yung sunscreen, tinapon ko siya guys. Kasi super nag-brown siya. Pero 2027 pa yung kanyang expiration. And ayoko naman i-take ang risk kasi sa mukha to. So, kahit sabihin natin 2027 pa, kung hindi na pwede. But, ayun, let me know kung pwede pa siya and all. And, gagamitin ko. Kasi, it's effective. Maybe, I'm gonna buy, pagtapos kong gamitin siguro nito, toner. Okay yung toner for me. Then, yung sunscreen na lang. So, baka yun na lang yung gamitin ko. And, ayun. So, that's it for my thoughts about this Sugar Dolls skincare. But still, take note, reminders na iba-iba tayo ng skin, ng guys, hindi porket nahiyang siya sa akin is maghihiyang siya sa'yo. And of course, do skin patch muna. Ganun yung ginawa ko, lalo na sa mga sensitive yung skin, lalo na kung may mga allergy and everything. Huwag muna kayo masyadong gumamit. I mean, skin test muna, here, right here, ganun. Baka, kasi mamaya mag-react yung nyo. And, ayun. So, that's it guys. So, thank you for watching.